Marami akong naranasan na kakaiba dito sa ministeryong ito, lalo na sa pagbibigay. Una, nung nakaranas tayo na sa bawat panawagan ni tatay, lagi tayong tutugon. Kahit na gaano ko pa kailangan yung pera, pagka inuna pala natin siya, lalo na yung merong mga testimonial si nanay no na meron siyang pera pero alam natin na hindi sapat yon. Nung time na yon, kailangan namin yung sa ospital, pambayad. Pero yung 20,000 na yun, hindi sapat kasi ang babayaran namin, mahigit 50, mga 80,000 nun. So sabi ko, Lord, ito na yung huling pera ko. As in, 20 na lang yung natira dun sa account. Winidro ko yun, tapos binigay ko agad-agad. May gawa pa nga ang Jablo nun kasi offline yung mga ATM. Pero nagmiti tayo at binigay natin yun sa Panginoon. At wala pang isang linggo, nabayaran natin yung buo yung bill sa ospital. Hindi ko alam kung paano nangyari. At sa bawat nangyari na yon, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay yung blessing ng Panginoon sa buhay namin, lalo na sa asawa ko, na parang imposible kasi lalo na sa kalagayan niya, yung pinapasukan niya sa pag-abroad niya. Yung ibang kasamahan niya, kailangan pang maglagay dun sa mga manager, ganyan. Pero dahil nga tinuruan tayo ng tatay na magbigay, magkaloob at asahan natin yung umaapaw na biyaya sa buhay natin, pag nagbigay tayo, i-expect natin yung dakilang kapalit nun. At saka hindi tayo lagi binibigo ng Panginoon. Dahil doon sa pagmimiti natin makapagbigay nitong huli sa Norway, yung ipon namin binigay namin sa Panginoon. Kahit na meron kaming pangangailangan, may proyekto kaming ginagawa. Pero kagalakan namin ng aking asawa na ipagkaloob yun, na magkaroon kami ng bahagi. Wala pang isang buwan, binigyan po ako ng Lord ng trabaho. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko naman to hinihingi dahil may in-applyan po ako noon pero hindi ako kinuha. Yung pala meron siyang mas magandang ibibigay sa akin. At saka yung mister ko, dahil nga in-encourage ko rin siya magbigay, pinagbibigay ko siya ng tithe sa kanyang pagpapadala sa atin. Lagi ko siyang pinagkakaloob. Sa Panginoon, nagiging pa tayo. Kaya yung blessing din sa kanya ay tuloy-tuloy at kahit na yung mga pasahero sa ibang mga kasamahan niya naka-assign, pero siya yung binibigyan ng biyaya dahil sinasamahan siya ng Panginoon. Kahit yung mga pinsan ko kasi na nagbabarko sila, laging sinasabi, para makasakay sila ulit, magbibigay sila sa manager, ganon. Pero yung sa mister ko, kasi ang sinabi niya na ang backer niya si Jesus. Hindi siya kailangan tumingin dun sa tao, hindi niya kailangan bigyan ng pasalubong yun para lang mabigyan siya ng favor. So ang ginagawa namin, dahil nga tayo ay nakaranas ng pagpapala sa Diyos, yung pagbibigay, nakakaalis siya na yung talagang kailangan lang na gastos, yung medical, ganun lang. Pero hindi niya na kailangan na magmakaawa doon. Yung bang hindi tayo hahayaan ng Lord na magmukha tayong napaka-desperado. Kaya ini-encourage ko po ang lahat na wag po tayong magmaliw sa pagbibigay dahil po higit pa po dun sa pera na yon yung inaabot na kaluluwa ng ministeryong ito. Kaya wala po tayong lugi. Sa bawat pagbibigay po natin, asahan po natin yung biyaya at pagpapala sa buhay natin at sa buong pamilya natin. Magmula nung nagbibigay ako sa Panginoon, talagang binabalik niya. Hindi ako nawawala ng pera. Dati hindi ako nagbibigay sa Panginoon, talagang naranasan ko yung kagipitan sa buhay. Pero pag nagbibigay ko sa Panginoon, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, sa gawain sa Kanya, at sa mga pastor, talagang ibinabalik niya masigit pa. Andiyan yung kamay ng Diyos na talagang pinagpapala niya yung buhay ko. Yung mga anak ko, talagang malaki pinagbago. Dati naninigaryo, umiinom, nagbabarkada. Ang Diyos ang kumikilos, talagang nababago lahat. Sa blessing ng mga anak ko, lalo na yung anak ko na bunso si Rachel, at talagang pinagpala ang buhay niya. Lalo na ngayon, maganda yung kanyang posisyon. Trainer siya, tapos ano pa sa supervisor. Talagang hindi ko akalain na mapapaganda yung buhay niya dahil naglilingkod siya sa Diyos ng tapat. Nagbibigay siya sa Panginoon ng 10%. Tsaka yung pag sinabi ng lingkod ng Diyos magbigay, lahat ng pera binibigay niya. Binabalik, siksik, maapaw. Lahat naman ng anak ko, may mga trabaho naman sila lahat. Kaya ini-encourage ko lahat na nakikinig na talagang magbigay sila, talagang ibabalik ng Diyos yun na higit pa sa kanilang binigay. Ako rin po ay lubusan po na pagpapala ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbibigay sa ministeryo pong ito ng Jesus Our Shield. So tayo po ay na-assign sa bansa pong Guam at sa kabutihan po ng Diyos ay
tayo po ay tuloy pong nakakapagbigay sa larangan po ng telebisyon at sa mission. Pagka tayo po ay may natatanggap pong biyaya, ito po ay naipapadala po natin dito sa main church. At nakita ko po yung pagbalik po nito ay sobra po. At ganun din po sa pag-raise up po natin ng pera para po sa building rental natin sa bansa pong Guam. Kahit $800 a month po yung binabayaran natin, ito po ay napoprovide na. Nag-start po akong mag-offering para po sa building rental natin ng $25 hanggang ito po ay binalik po ng Lord ng sobra-sobra. Hanggang sa naging $50 po a month yung naibibigay natin para po sa building rental hanggang naging $100+ po yung naibibigay natin. Hanggang in-increase po na in-increase. At sa pamamagitan po nun, nahamon po yung mga kapatid natin na magbigay din po para po sa atin pong building rental monthly. At ito po ay nare-raise up natin sa kahabagan po ng Diyos. Maging po yung mga baguhan po ay natututo po na mag-ikapo at magkaloob po sa ating gawain. Meron din po tayo doon na isang kapatiran na galing po sa ibang fellowship na bago lamang po siya. At naituro po natin sa kanila yung tama pong pag-iikapo. At ang sabi po niya totoo po pastor yung sinabi nyo na bubuksan ng Diyos sa bintana ng kalangitan at ang biyaya po ng Diyos ay bubuhos. Dati po nung siya po ay papasok pa lang sa ministry ng Jesus Our Shield, hirap na hirap po siya sa buhay po niya. Bagamat meron po siyang 2 trabaho, pero lagi po siyang kinakapos. Kulang po siya sa pambayad sa bahay, kulang po siya ng pambayad sa hinuhulugan po niya sa sakyan. Kinakapos po siya sa pagpapadala ng pera sa kanyang pamilya dito po sa Pilipinas. Pero purihin po ang Diyos na buhay ngayon, nagpapatotoo po siya sa atin, maging sa ating mga kapatid. Ito raw po ay binago po ng Diyos at yung kanya pong sasakyan ay malapit na pong mabayaran at sobrang gaan daw po dahil nga po natuto po siya mag-ikapo at magkaloob po sa ating pong gawain. At ngayon po ay nakakapagpadala pa po siya ng marami sa kanyang pamilyas dito po sa Pilipinas at nagkaroon pa po siya ng mga savings. Tunay nga po ay siya po ay napagpala at tayo rin po ay napagpapala rin po nila, bunga po ng pagbibigay nila sa Diyos na binabalik po ng sobra. Ganun din po yung isa po nating kapatiran na isa pong agent ng isa pong company. Siya po ay sobra-sobra rin pong napagpapala dahil naging tapat po siya sa pag-iikap po niya, pagkakaloob po niya, pag nananawagan po ang tatay sa mission, siya po ay tumutugon. At sobra po yung binabalik. Minsan nga po nagkikwento siya, pastor, may pumasok pong $1,500, $1,200 po sa aking account. May $350 na pumasok sa aking account. Nakakatuwa po ang Lord. At ang dami pong nag-fill up dun po sa business po nila para po sa kanila pong biyaya. At ganun po, sobra-sobra po yung kanilang tinatanggap. Kaya dahil sila rin po yung napagpala sa buhay natin, na ituro po natin yung turo po ng tatay, tayo rin po yung napagpapala po nila. Kaya totoo po ang pagbibigay. Kahit tayo po wala pong sahod sa bansa pong yan bilang pastor at kahit minsan po hindi po tayo bumawas ng pisong dolyar sa tithe, sa offerings, ay hindi po tayo pinagkulang ng Diyos, kundi sobra-sobra pa po yung binigay niya sa ating pong buhay at pagpapala. Kaya minsan nga po meron pong isang Christian na nagsasabi sa akin, pastor, bakit po ganun? Lagi kayo nire-remind ng Lord na i-bless po namin kayo. At ako po'y naniniwala, ito po'y bunga po ng pagbibigay natin sa Diyos na buhay. Yung mga binigay ko po noong nakalipas, inaani ko po ngayon, hindi lamang po sa peso, maging po sa dollar. Ganun din po sa aking pong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa kabutihan po ng Diyos sa kanilang mga buhay. Talagang nakita ko rin po yung biyaya at pagpapala po ng Diyos sa buhay nila. Yung isa ko pong bayaw ay prinomote po ng Diyos. Tinaas po yung sahod, maging doon po sa isa ko pong kapatid ay tuwan-tuwa rin po ako dahil sa grabe pong biyaya nila. Pagkagaling nga po natin ng Guam, sila po yung nagsundo sa atin, naghahatid sundo rin po sa gawain ng Diyos. Napakabuti po ng Lord na kahit sila po ay dati ayaw po nila sa paglilingkod natin, ngayon po sila po yung sumusuporta sa atin na maglingkod po tayo. At nakita ko rin po yung biyaya ng Diyos sa kanila. Talagang pinakita po sa akin yung mga bago nilang bahay, bago nilang lupa. At yung mga sasakyan po nila ay minultiply din po ng Lord. Totoo po ang prophecy, hindi lang po tayong pagpapalain ng Diyos, kundi maging ating mga pamilya. Kaya ina-encourage ko po ang buhay po ng bawat isa na wag po tayong magsawa sa pagbibigay. Dahil sa ating pagbibigay, wala pong lugi, tubo lang. At ang ating pong pagbibigay ay ating pong kinabukasan. At ang ating pong tinatanim, wag lamang po tayo mainip isang araw, ito po ay ating aanihin. Kaya totoo po yung sabi ni Tatay, our giving is our blessing.